Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Bumagsak sa kamay ng batas ang top 1 most wanted person municipal level na may kasong illegal possession of firearms and ammunition matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Zamboanga del Sur. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Joyce Abiog. Sa bisa ng pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Suminot Municipal Police Station at First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, na aresto ang top 1 most wanted person municipal level sa Barangay Eastern Poblacion, Suminot, Zamboanga del Sur. Kinilala ng mga otoridad ang isang 20 anyos na lalaki at residente ng Barangay Upper Sikpaw, Suminot, Zamboanga del Sur. Ang pagkakaaresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Annalyn Fernando Ramas Constanilla, Presiding Judge, Branch 30 RTC, 9th Judicial Region, Aurora, Zamboanga del Sur, dated October 21, 2024, na may piyansang 36,000 pesos sa kasong paglabag sa Comelec gun ban at 180,000 pesos naman para sa kasong illegal possessions of firearms and ammunition under Section 28 of RA 10591. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nasa kustudiya na ng Suminot MPS para sa tamang disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. Matagumpay na nasamsam ng mga tauhan ng Bohol PNP ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng isang high-value individual. Patrolwoman Nikia Cañedo sa balita. Aabot sa 6.8 milyon na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa buy-bust operation na isinagawa sa Puro 4 Barangay Sentro, Tubigon, Bohol nitong ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Carl Jobel Lofranco, Chief o Police ng Tubigon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Antoy, 41 anyos, high-value individual, residente ng Sitio Ingod, Barangay Sentro, Tubigon, Bohol. Dakong alas 11:36 ng umaga nang isinagawa ang buy-bust operation ng mga operatiba na naging dahilan sa pagka-aresto sa suspect. Nakuha mula sa suspect ang 2 medium size at 2 large pack ng hinihinalang shabu na nasa 1,000 na gramo at may standard drug price na 6,800,000 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ang isang backpack, brown paper bag, 2 plastic bag at buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Police Colonel Patricio C. Degay Jr., ang Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office.
Ang tagumpay na ito ay bunga ng masusing pagmamanman at koordinasyon at walang sawang dedikasyon ng ating mga kapulisan laban kontra iligal na droga. Sa pamamagitan ng ganitong mga operasyon, ating pinatutunayan na seryoso ang Bohol PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan. Nais naming paalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag sa inyong mga komunidad. Kung may nalalaman kayong kahina-hinalang aktibidad o mga personalidad na sangkot sa illegal na droga, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pamamagitan ng aming hotline numbers. Ang inyong pagkikipagtulungan ay napakahalaga upang tuluyan masugpo ang banta ng illegal na droga sa ating mga kabataan at komunidad. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kooperasyon sa PNP. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas na payapa, ligtas at malaya sa droga. Ang naturang operasyon ay isang patunay na walang humpay na pagsusumikap ng kapulisan sa paghuli ng mga drug personalities bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. 3 high-value individuals ang naaresto ng Bacoor City Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkasamsam ng mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Priscel May Urbano sa report. 3 umano'y high-value individuals ang naaresto ng mga otoridad sa isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Bacoor Component City Police Station sa lungsod ng Bacoor nito lamang madaling araw ng Martes, 14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Boss at alias Christian na kapwa residente ng Parañaque City at alias Emmanuel na taga Bacoor City. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Drug Enforcement Unit ng Bacoor Component City Police Station sa Philippine Drug Enforcement Agency. Isang pusher-buyer mula sa kapulisan ang nagpanggap na bumibili ng iligal na droga dahilan upang maaresto ang 3 sospek. Nasamsam mula sa kanila ang isang knot-tied plastic bag at 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 105 gramo na may standard drug price na 714,000 pesos. Isang puting Toyota Hilux at isang piraso ng 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang mga ebidensya ay agad na dinala sa Provincial Forensic Unit sa Imus City para sa kaukulang pagsusuri. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bacoor Component City Police Station ang mga naarestong sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Cavite PNP laban sa iligal na droga sa riyon para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Tinatayang mahigit 1 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang winasak ng mga tauhan ng Benguet PNP sa matagumpay na operasyon sa bayan ng Kibungan, Benguet. Narito ang report mula kay Patrolwoman Melba Langbis. Sa patuloy na malawakang kampanya kontra illegal na droga, tinatayang 1,136,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa Sitio Bakugan, Takadang, Kibungan, Benguet kamakailan lamang. Ayon kay Police Colonel Lambert A. Suerte, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, ang operasyon ay nasakatuparan sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng 1st Provincial Mobile Force Company, Kibungan Municipal Police Station, Regional Intelligence Division, Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at iba pang unit ng kapulisan. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubring marijuana ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar habang ang sapat na sampol ay dinala upang isumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test.
Ang pagpuksang ito ng kapulisan ay patuloy na pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon na naglayong maging illegal drug-free ang ating bansa tungo sa mas progresibong bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Langbis. Sa kulungan na ang kinahantungan ng isang waiter matapos mahulian ng 10 gramo ng hinihinalang shabu sa Paway, Ilocos Norte. Ang detalye ng report mula kay Police Corporal J.R. Del Mendo. Arestado ang isang 22 anyos na lalaki na isa ring waiter matapos itong mahulian ng nasa 10 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-legal drug operation ng pinagsalib na puwersa ng Paway Municipal Police Station bilang lead unit, PDEU Ilocos Norte, PIU Ilocos Norte, PIDEA Ilocos Norte at RIDPRO1 sa Barangay Veronica, Paway, Ilocos Norte. Una rito, nasa posisyon na ang mga nabanggit na unit ng mga otoridad upang isagawa ang buy-bust operation sa dalawang sospek. Nalulan ng isang sasakyan. Pumarada ang mga sospek sa gilid ng kalsada sa nasabing barangay. Ngunit nang makatunog ang mga ito, dali-daling minaneho ng isa sa sospek ang sasakyan at naktakas. Naiwan naman ang nasabing waiter na kung saan ay tinangkapan itong tumakas kasabay ng pagtapo nito ng isang pakete ng sigarilyo. Ngunit nadakip din ito at naberipika na ang itinapon nitong pakete ng sigarilyo ay naglalaman ng pinaghinalaang shabu na may timbang na 10 gramo na nakapaloob sa dalawang transparent plastic sachet at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Kabilang din sa nakumpiskang ebidensya ang isang cellphone. Isinagawa ang markings at inventory sa mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng suspect at ng mga mandatory witnesses. Ang suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Makalipas ang matagal na pagtatago, tuluyan ng naaresto ang Rank 3 Provincial Most Wanted Person ng Albay sa isang operasyon ng kapulisan sa lalawigan ng Camarines Norte. Magbabalita dyan si Police Corporal Angeli Torrecampo. Arestado ang tinaguriang Rank 3 Provincial Most Wanted Person ng Albay nang pinagsanib na operatiba ng RID-5 RSOU Team Albay Lead Unit, RID RSOU 5 Team Camarines Norte at Legazpi City Police Station sa Purok 1, Barangay Santa Elena, Talisay, Camarines Norte. Kinilala ang suspect sa alias na Rico, 24 anyos, walang asawa at residente ng lungsod ng Legazpi sa probinsya ng Albay. Naarestong akusado bandang alas 2:40 ng hapon sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 9 Legazpi City para sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa at acts of lasciviousness alinsunod sa Article 336 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5 ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansang 180,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Legazpi CPS ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng mabilis, maayos at epektibong aksyon ng kapulisan sa pagtugon sa mga kasong kriminal. Patunay rin ito ng masinsinang investigasyon at pagtutulungan ng iba't ibang unit ng PNP para sa kapakanan ng publiko at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Reyong Bicol, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Angeli Torrecampo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Torrecampo. Patuloy na pinapatunayan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang tagumpay nito sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa Cagayan matapos muling sumuko ang dating kasapi ng rebeldeng grupo sa mga otoridad. Police Corporal Roldan Giab sa balita. Patuloy na bumubunga ang mga programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa Cagayan matapos ang panibagong voluntaryong pagsuko ng isang dating miyembro ng New People's Army sa bayan ng Alcala. Ayon sa ulat, dakong alas 3:30 ng hapon ng Oktubre 12 ngayong taon, kusang loob na sumuko si Ka Irene, 45 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Dalawig, Alcala, Cagayan. Isinagawa ang pagsuko sa pinagsanib na operasyon ng Alcala
Alcala Police Station, Provincial Intelligence Team Cagayan South, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Cagayan Police Provincial Office at 77th Infantry Battalion ng Philippine Army. Bit-bit ni Kairin ang isang 38 caliber revolver na may 3 bala na agad isiniilalim sa kustodiya ng Alcala Police Station para sa tamang disposisyon. Sa panayam, inamin ni Kairin na nang-engganyo siya ng kanyang ama na tumulong sa mga aktibidad ng rebeldeng grupo mula 1999 hanggang 2006 bilang tagapamagitan at terrain guide sa mga operasyon ng NPA sa hangganan ng Alcala, Bagao at Gataran. Gayunman napagpasahan niyang talikuran ang kilusan upang tuluyang linisin ang kanyang pangalan at ipakita ang buong suporta sa mga programa ng pamahalaan laban sa insurhensya. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Giap. Hindi nakalusot sa batas ang 2 babae matapos silang maaresto sa ikinasang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Iloilo City dahil sa umano'y iligal na pag-aalok ng serbisyong dental online nang walang kaukulang lisensya at permit. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. 2 babae ang arestado sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Iloilo City matapos silang maaktuhang nagsasagawa ng dental services na walang kaukulang lisensya at permit. Natukoy ng mga otoridad ang mga suspect sa pamamagitan ng kanilang Facebook accounts na ginagamit sa pag-aalok ng dental services online. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang RACO 6 sa mga suspect sa pamamagitan ng ikinasang entrapment operation. Agad na inaresto ang 2 suspect matapos makumpirma ang kanilang iligal na aktibidad sa mismong lugar ng operasyon. Na-recover din ang iba't ibang aparato na ginagamit sa pagsasagawa ng dental procedures. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Sana po sa ating mamamayan, huwag po nating tangkilikin yung mga ganitong illegal na gawain. Dahil ito po ay delikado po sa inyong kalusugan at isa pa, unfair naman ito sa mga lisensyadong, mga professional, mga dentista na gumagawa, nagbibigay ng serbisyo na dental na naaayon sa batas. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. At yan ang mga nakalap na balita ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Milencio Sr. Tates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.